Swarupananda Paramahamsanamine Gora Karuna Swarupaya Radha Krishna Prestayate. Halo. Swarupaya Radha Krishna Prestayate. Chaitanya Radha Krishna Narayana Shri Krishna Chaitanya Radha Krishna Narayana Shri Krishna Chaitanya Radha Krishna Narayana Bhaja Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sadhe Gauranga Vrinda Hari Bol, Nitai Gaur, Hari Bol, Hari Bol Jai Nitai Gaur Gopala Govinda Rama Hari Bol Krishna Madana Mohana Hari Bol Krishna Gopala Govinda Rama Hari Bol Krishna Madana Mohana Hari Bol, everybody sing and chant. Gopala Govinda Rama
as practitioner and all of us wanted to learn the science of Bhakti Yoga, then the guidance we must be engaging in and following in is the teaching of Lord Krishna based upon His words, meaning scriptures. Okay? Ano yung scriptures? The Word of God. Yun ang ano ng Supreme Person. Yun dapat ang guidance natin. Okay? So ngayon, I'll have a recap or recall of what we have studied previously. So scripture means the teachings of the Supreme Person based upon writing or based upon oral reception. Sabihin nun, yung turo ng Panginoong Diyos kung may kapal ay tinuturo sa atin ng pure loving servant, ng spiritual master, either oral, pandinig, o through written scripture coming from our instructing spiritual master, parampara or disciplic succession, coming from God. Same teaching, oral or reading, pareho. Because it's coming from the right source, God. Okay. So ngayon, I'd like to remind you of something that we have been taught sa scripture. Sa Sri Upanishad, sinasabi doon, everything animate or inanimate that is within this universe is owned and controlled by God, the Supreme Person. Knowing well to whom they belong, one should use only the quota that is allotted to him. Okay? Yun ang dapat maintindihan natin. Lahat ng bagay, material or spiritual, it comes from God. We belong to God. God owns us. Okay? So ngayon, ang nangyari, previously, diniscuss na naman natin yung buhay ni Lord Buddha. Okay? Nung yung mundo niya ay puro kasayahan, walang suffering, paglabas niya, nakita niya, may suffering. Birth, diseases, old age, and death. At gumawa siya ng paraan para magkaroon ng katugunan yung mga problema na to. At napag-aralan din natin, siya nga iniwan niya yung temporary lordship niya ng magandang buhay, ng so-called na magandang buhay, connected with sensual pleasure. Guided by, dictated by the modes. Ngayon, si Maharaj Pariksit naman, who listened through oral reception the teachings of Scripture from Sukadev Goswami for 7 days and 7 nights, sitting down, listening, hearing, listening and hearing, and meditating in focus about how he can be in a situation to be in complete meditation upon the Supreme Person. And he was able to benefit because yung speaker is Sukadev Goswami, who is the disciple of Narada Muni. So, ang problem niya is that he knows he has 7 days to live. So, I'll make it very simple para maintindihan natin. Alam nyo, yung panahon na nandito kayo sa mundo, tayo, hiram lang to. Parang, alam niyo yung mga ginagawa ng karamihan, mga magulang natin, o kaya yung mga nagnenegosyo, nanghihiram sila ng kapital sa turko. Diba? Nanghihiram sila. Diba? Anong gagawin nila sa kapital? Papalaguin para magkaroon ng yaman. Ha? Pero may ano lang yun, pag hindi mo nababayaran, darating ang panahon, mapuporce ka magbayad dahil may collateral eh. Yung collateral mo, either yung sasakyan mo, o kaya yung lupa nyo, yung ano. So lahat tayo na nandito, dapat maintindihan natin, wala tayong pag-aari. Temporary loan lang to. Alam niyo yung loan? Pautang sa atin. Kaya kung ang consciousness nyo ay based upon the disease, yung false ego, akala natin pag-aari natin. Kaya nga,
mapapansin nyo, karamihan ng mga kaibigan ko, na pumanaw, talagang ginawa nila sa hiram na panahon sa katawan. Kasi hindi naman pag-aari natin yung katawan, hindi rin natin pag-aari lahat ng bagay, material or spiritual na nandito. Somebody owns it. Binibigay lang sa atin yon ng parang pautang, loan. Okay? Ngayon, kung wala tayong kaalaman kung sino tayo, ang magiging punto ng buhay natin ay yung inutang, na kagaya ng mga magulang natin o kaya sino man yan, umutang ng pera para palaguin, para makabigay ng kaginhawaan. Ngayon, kailagay mo na nag-succeed ka dahil na bigyan ka ng pagkakataon na yung pinautang sa atin temporarily ay dahil sa good karma mo, napalago ng napalago. Bigla na lang dumadami yung pinautang sa'yo. Na? Kaya ngayon, isang bagay din na gusto kong maging klaro sa atin yung relasyon natin sa Diyos. Kasi sinasabi nila, God is good. Okay? Good kung nagagawa natin yung nakukuha natin, hinihingi natin. But what if hindi mo na nakukuha? O, wala na. Galit ka na. Pero isang bagay yun na gusto kong iklaro. Ngayon, sa temporaryng pautang sa atin, nabigyan ka ng katawan. Itong field of activity. Parang investment eh. Ngayon, kung wala kang kaalaman kung sino ka, saan mo gagamitin to? Walang kabuluhan. Hakop ka ng hakop, yun yung pundasyon mo. Kaya pag umalis ka, lahat sayang. Kung kailan niya nakuha lahat yung gusto niya, umalis siya. Pero yan ang istorya ng lahat dito. Lahat ng istorya natin ay iiwan natin lahat ng temporaryng pinagamit sa atin. Ngayon, kung wala tayong kaalaman, kung sino tayo, anong relasyon natin sa Panginoong Diyos, at sino siya, hindi natin makikita na yung pinautang pala sa atin ay hindi na dapat nating waldasin. Kasi yung galaw natin ay magiging konektado sa teaching ng Supreme Person, kung anong gusto niya. Kaya nga sinabi sa atin, lahat ng bagay sa Scripture, the Word of God, lahat ng bagay, material o spiritual, belongs to God. Ngayon, gagamitin mo lang yung kota na nabigay sa'yo. Paano mangyayari magkakaroon ka na gagamitin mo na yung kota na nabigay sa'yo? Kasi hindi nyo napapansin, dahil sa sobra tayong self-centered, naktabunan na tayo, hindi natin nakikita na may kota tayo. Binibigyan tayo ng hangin, tubig, pagkain, galing sa Panginoon Diyos sa lahat yan eh. Para ma-maintain itong katawan natin na temporary naka-load. Ngayon, kung wala kang kaalaman, mangyayari, pipigayin mo yung kaligayahan, yung security sa material na bagay. Kaya kawawa ka. Ba't ka kawawa? Aalis ka sa mundo na to ng walang patutunguhan dahil gulong-gulo ka. Lahat ng hinakop mo, lahat ng pinundar mo, iwan mo. Ano yung simple living and high thinking? Simple living and high thinking means you should only take and use the quota allotted sa'yo. And how can you do that? Kung wala kayong spiritual understanding guided by Scripture. Kung iniisip lang nyo yung sarili nyo. So, mangyayari nun, kawawa ka. Kaya nga, si Lord Buddha, nung nakita niya na, may problema. May namamatay, may nabubulok yung katawan, may mga diseases, at konektado lahat sa katawan. Kaya kung ang wino-worship mo yung katawan, yung pundasyon ng buhay mo, yung katawan. Diba? Katawan, katawan, katawan. Yung katawan, nakadikit sa time. Kamatayan. Katawan na namamatay. Kaya yung discussion natin kagabi, the spirit soul is immutable. Hindi namamatay. Yung matter, mutable.
nagbe-breakdown. Kung matalino ka, inisip mo, saan ko ilalagay yung pundasyon ng buhay ko? Okay? Kaya pag nakautang ka, alam mo, pinautang yung, karamihan ng pinapautang ng turko, di ba? Ate, kailangan mo kwarta? Oh, kinsay dili na kailangan kwarta. Okay? Sige lang, pautangon ta ka, mapalit ni mo bagong cellphone ni mo. Mapalit ni mo ang motorsiklo. Okay? So ngayon, umutang ka, mangyayari nun, babayaran mo yung utang mo. Dahil araw-araw nandun naniningil. Pagising mo pa lang, ate. Araw-araw yan. Ate, kuya. Kaya ikaw, habang nagtatrabaho, inisip mo, paano kaya ako kikita para magbayad? So, na-entangle ka na. Hindi mo na. At hindi lang yon, nangutang ka para maging masaya. Magkaroon ng mga gamit, bagay-bagay. Kaya na-entangle ka na. Kasi magkagood ka naman, trabaho ka naman, bayad parate ng utang mo. Kaya naging alipin ka na ng turko. Dahil sa mithiin mong magkaroon ng material na pundasyon at kaligayahan sa mga bagay-bagay na konektado sa katawan mo. Kaya naging komplikado yung buhay mo. Dati nabubuhay ka lang ng simple, ngayon kailangan yung pati kinakain mo hindi mo na mabibili. Kung ano yung para sa katawan mo kasi inisip mo kulang pambayad sa utang sa turko. Lahat ng gusto mong gawin na mangyayari nun, lahat ng gusto mo, ng gusto ng mind mo, hindi mo na magawa. Kasi alipin ka na eh. Kailangan magkagood ka. Kung hindi, nag-sign ka ba doon? Pag di ka makabayad, mapreso ka. Okay? Tawagin ka sa barangay. So yun ang point ko. Ngayon, si Maharaj Pariksit, alam niya 7 days na lang yung stay niya sa katawan. 7 days. Pero makikita nyo, yung nakapokus lang sa pagstay sa katawan forever and ever. Pag aalis sila, napakasakit. At yung mga taong nakadikit sa kanila, nakadepend sa kanila, napakasakit din. Kasi yung pundasyon ng pag-ibig nila, ng kaligayahan nila, ng security nila, ay nakadependa sa tao na yon. At yung tao naman na yon, aalis na sa katawan, nandun, lahat ng, wala ka na magawa kasi yung katawan mo hindi na gumagalaw. Lahat ng pinundar mo, mapupunta na lang sa bayad sa doktor, sa ospital. Helpless ka na ba? Wala kang magagawa. At alis ka. Pero hindi natin nakikita yon dahil wala tayong kaalaman at nakondisyon tayo. Inisip natin, tayo yung Lord, tayo yung katawan. So yun dapat natin makita. Kasi pag naintindihan nyo yun, it will be your liberation. Ano yung liberation? Freedom. Kasi hindi ka na magagapos ng turko. Hindi ka na magiging alipin. At hindi ka na rin magiging alipin ng isipan mo ng matinding pagnanasa. Kasi alam mo na ngayon, temporary, binigyan ka ng katawan, paano mo ngayon gagamitin yung katawan na to, itong material energy, para mapalapit sa Diyos? Kasi God created everything here, matter and spirit, tayo for His enjoyment. Ngayon, tayo nabigyan ng freedom to make a choice. Kaya yung supposedly, for the pleasure of the Supreme Person, ninanakaw natin. Kasi akala natin atin. Either living or non-living. Paano? It's for simply a fulfillment of for our unlimited craving. Yung matinding pagnanasa. Ang sentro, inaalay mo sa senses mo. Ang altar mo, hindi ang Diyos. Senses mo. Aling senses? Sarili mo na nag-identify ka sa katawan, yun ang deity mo. Yun ang winomorship mo araw-araw. Hindi ka naman Diyos. At yung bagay na ginagamit mo, hindi sa'yo. Hindi sa'yo. Lahat ng, karamihan ng mga kaibigan ko, sabi nila, enjoy life. Life is short, enjoy life. Sabi ko, anong klaseng enjoyment? Enjoyment of the senses? Or fulfillment? Or satiation of the heart na konektado sa walang hanggang kaligayahan na konektado sa kagustuhan ng puong may kapal? Wala kayong magagawa sa mundo na to, mas magpipiglas ka,
magsisipa ka, lumayo ka, matulog ka, magalit ka, you will still experience birth, death, disease, and knowledge. You will not be in control of your destiny kung wala kang kaalaman. Kaya ang guidance natin, 3, scriptures, para malaman natin anong qualification ng bona fide spiritual master. Scriptures about the science of God's glory, eternal relationship with God, at Lord within the heart and Lord from the outside. Yun yung guidance natin. Kaya very safe. Kaya makita nyo, as days pass by, ako matagal naman ako dito sa Cubao, mga magpi-50 years na siguro. Alam nyo, ilang tao na lang yung nakita ko rito na tawag nila mga legend. Alam yung legend? Ano yung legend sa Tagalog? Mga alamat. Alamat na may lamat. Kasi wala na sila lahat. Yung iba, nakahiga na lang. Yung iba, umalis na. Ilang tao na lang. Siguro sa 100% dito, sa scale of 100, mga 3 na lang yata yung naiwan dito. Hindi ba kayo naguguluhan? Hindi ba tayo nag-iisip? Lahat ng taong nagpundar dito, umalis na. At lahat ng tao na nasa ospital, anong kinakatakutan nila? Yung vehicle nila na source ng enjoyment, a so-called enjoyment, may problema. Okay? May problema. Gusto nila makatikim ng katamisan, di ka pwedeng kumain ng matamis, diabetic ka yung disease mo. Gusto mong kumain ng masasarap, hindi pwede dahil mataas yung blood pressure mo. Yung puso mo, hindi na kasing lakas dati. Kaya yung puso mo, natabunan na ng kolesterol, ng taba, kaya paghinga mo, maglakad ka lang ng ilang yapak, pahuway, 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 pahuway. Alis ka na sa katawan. At lahat, ha? Sayang! Napakayaman! Okay. Di ba malakas pa siya? Nakita ko nung nakita ko siya, sobrang lakas pa niya. Nagja-jogging pa. Tumatakbo pa ng marathon, nagsiswimming. Namatay. Okay? Yun si Maya. Lahat namamatay sa kapiligiran pero hindi mo isip, ikaw, aalis ka rin. Bakit? Kasi yung meditation natin sa mundong temporary, talagang hindi ka makapiglas. Kasi na-program ka na ni Maya. Hindi mo alam, hindi na ikaw nagkocontrol sa buhay mo. Dahil hindi ka naman controller. Kaya dahil sa pag-try mo mag-control, na-control ka ng material nature. Very powerful yung material nature. So dapat bumalik tayo sa tunay nating buhay na loving servant ni Lord Krishna. Yun ang science ng Bhakti Yoga. Kaya pumupunta siya rito para invite tayo. Bumalik. Yung lahat yung mga plano nyo sa buhay, puro illusion lang yan. Mga plano nyo, mga label, maging sundalo, maging pulis, maging karpintero, okay? Maging bumbero. Okay lang kasi kailan nyo magtrabaho. Okay? Pero lahat yan, temporary lang yan. Nasaan na yung mga bumbero nung panahon ni Marcos? Wala na. Okay? Nasaan na yung mga sundalo nung panahon ng World War I? Wala na. Okay? Temporary lang lahat. Kailan din natin nakikita, kagaya dito ngayon, magbabagong taon na naman, malapit na. Kasi iba yung naririnig nyo ngayon. Pagpasok ng September, iba na yung maririnig nyo. Hindi na TikTok to. Iba na. Okay? Iba na yung maririnig nyo. Jingle bell, jingle bell, jingle, jingle, jingle. Yun na yung maririnig nyo. Dashing to the snow. Wala namang snow rito. Pero dahil yung feeling ng mag-enjoy tayo, Christmas, Christmas. Okay? Because by nature, you want to experience joy. Kaya lang, kung ignorant ka kung saan mo hanapin yung joy, akala mo sa paghakop ng innate, inanimate, mutable, matter, patay, doon na ka nakapunto. Kaya, huwag ka na maghintay ng
panahon na, paano ito nangyari? Ha? Kasi bigla na lang, Kirtandas. Okay? Sabi ng doktor, tayo, tipong may sakit ka, Kirtandas. Ilang araw ka na lang dito sa mundo. Ha? Ano sasabihin ng ano? Enjoy life. Okay? Pigay mo. Parang alam niyo yung pag nasintensyahan ka ng kamatayan. Ano yung kamatayan? Nasa kulungan ka dahil gumawa ka ng kahindik-hindik na krimen. Bago ka bitayin, sasabihin sa'yo, anong gusto mo? Kaya, gusto mong kainin? Lahat yung gusto mong kainin? Kaya nasa harap mo yung lechon, cake, lahat ng pagkain. Kainin mo yan kasi huling kainan na to. Mamaya, bibitayin ka na. Okay? Pero para sa atin, binitay siya. Okay? Pero hindi mo naisip, someday, kagaya ng kanta, someday, ikaw na. One day, ikaw na. Okay? Paano, anong gagawin mo? Pero dahil naisip mo, dahil eternal ka eh. Yung mundo na pinasok mo temporary. At hindi lang yon. Imbis na magamit natin for the pleasure of God, itong material energy na temporary na pinahiram sa atin, hindi natin nagamit. Na-engross ka, na-focus ka sa paghakop, yun ang shelter mo. Kaya wala kang kaligayahan. Kasi sabi na God is good, definitely God is good. May transcendental and supreme person. Lahat ng ginagawa niya transcendental. Yung idea niya, yung good and bad, relative lang yan. Dito sa mundo, pag sinabi mong, magnanakaw, lahat, magnanakaw. Pero si Krishna, he is the supreme thief. Nakawin niya yung butter, lahat masaya. Si Krishna, he stole the butter. Masaya lahat. Ha? Pero pag ikaw nagnakaw, iba yung effect. So basahin ko ito yung situation natin. Okay? Ano yung consciousness ng devotee? Kasi we have to move back. It's about Bali Maharaj, okay? Sukadev Goswami said, O king, although the Supreme Personality of Godhead was superficially seen to have acted mischievously toward Bali Maharaj was fixed in his determination, considering himself not to have fulfilled his promise. He spoke as follows. Bali Maharaj said, O best personality of Godhead, most worshipable for all the demigods, if you think that my promise has become false, I shall certainly rectify matters to make it truthful. I cannot allow my promise to be false. Please therefore place your third lotus feet upon my head. Kasi prinamis ni Bali Maharaj 3 steps of his land. Okay? Pagtapak ni Lord Vamana, middle, higher, may isa pang tapak. So, nag-promise siya eh. So, he's truthful to his promise. Ang sabi niya, then, my promise will not be broken. Put your feet on my head. Okay? Yun yung devotee. He makes a stand for his promise, truthfulness. Kasi relationship yun eh. Yun ang dapat. Hindi pwedeng yung when you deal with the Supreme Person, especially with the devotee of God, the relationship must be truthful, honest. Hindi ritual na ginagawa lang yung panglabas. Okay? Because that will be your protection, your relationship with God. Kasi si Maya will dangle you so many things. Okay? Maya will dangle you so many things. Halimbawa, brahmachari kayo, nasa isang place kayo, nakakita kayo ng pearly shell from the ocean. Di ba? Na-train ka ng, may dapat akong gawin na pinapagawa. Ano sasabihin ng mind mo? Wala naman nakakakita. Okay? Walang nakakakita. Okay? Inisip mo, hindi. Kailangan gawin ko yung instruction ng spiritual master ko. Yung relationship ko kay Krishna, dapat I make a stand to be truthful. Yun yung protection mo. Pag-ibig. Pero pag walang ganon, wala kang devotion, wala lahat, pag may sumayaw sa'yo, pearly shell,
O kaya may problema ka kay mga girls, kasi mga girls nagtatanga-tangahan eh. Pag may problema, iyak agad. Tapos kayo naman, kawawa, you can cry on my shoulders. Okay? Ha? Hindi nyo alam, hinuli na kayo ni Maya. Okay? Actually, the girls don't want to talk about that kasi they cannot trick you. Okay? Ha? Kaya nga puro makeup eh. Okay? It's a world of cheating and deceiving. So dapat si Maya, si Illusion ba, will be motivating someone who is her servant. Kaya pag nandito ka sa mundo na to, kailangan makita mo kung sino yung agent ni Maya. Kung sino yung spy. Hindi na kailangan malaman kung sino yung spy dahil nandiyan lahat sa paligid eh. Anong ginagawa? Makita nyo, ikaw, nag-identify sa body, ang nakikita mo sa senses, lahat ng maganda, wala kang spiritual understanding. Si Maya nandun, okay? Lipstick, makeup, pabango, buhok na ni-remake, ilong na pinataas, ipapakita sa'yo, look what I've got, Okay? Pero kung may spiritual understanding ka, may vision ka, realize mo yung identity mo, nakikita mo yung katotohanan. At kung nagme-make ka naman progress sa spiritual relationship mo kay Lord Krishna, then you will engage in activity that is pleasing to Krishna. You will be the servant of Krishna. You will use this field of activity, this body, to please God. Okay? Masi anong gawin mo? Papel-dilihan na mukha, hindi ka maka-experience ng suffering. Mapudpud na lang yung mukha mo. Okay? Hindi ka maka-experience ng happiness. Kasi nasa wrong direction. At ano yun? Relationship with God. Yun ang pinag-uusapan natin, bhakti yoga, loving devotion. Hindi to yung nag-join ka, sumunod sa somebody. It is about your true, eternal, transcendental activities in relationship with your position as eternally the loving servant of the Supreme Person. Doon ka lang sasaya. Is it clear sa inyo? So, nakikita natin yung quality na if you're making progress with your surrender to Krishna. Surrender. It means you must make a stand. You must make a stand to hold on with your relationship. Hindi yung pag nandun ka, parang yung bata, di ba? Pag napunta ka sa, di ba yung mga bata pag napunta sa circus, sa perya ba? Kalimutan na nila. Di ba? Lollipop, Ferris wheel. Yeah. So doon yung makikita yung relationship nyo. Kung close kayo, kung nagme-make kayo progress. So dito natin makikita kung gaano yung kasurrender yung devotee. Wala siyang buhay kung hindi nakatugon yung decision niya with pleasing Krishna. Is it clear sa inyo? Yun ang magiging protection nyo kasi darating ang panahon, maghiwalay man kayo. Aalis ka rin sa katawan. At lalo napakasakit kung aalis ka na sa katawan. Lahat ng pinundar mo, iwan mo. Kasi nandun ka sa false lordship. Kaya nga yung scripture will guide us because the scripture is the word of God. Lahat ng bagay na nandito, it belongs to Him for His pleasure. At tayo, we should be engaging in activities for His pleasure. To be connected with the source of happiness, God's pleasure. Then we must become free and purified from this false ego of lordship. Is it clear? So let's continue our study program because I've got to do something. But tomorrow we'll continue. Para maklaro sa inyo ba? So ngayon, hindi kayo pwedeng, para bang you don't dilly-dally. You're very fixed and focused. Yun dapat. Kasi what's the point ng trying to play and engage in activities na hindi naman talaga totoo? Yeah? Di ba laging sinasabi nila sa inyo, magpakatotoo ka.
Anong pagkatotoo? Magpakatotoong gago? Okay? So you play games. Magpakatotoo ka. Kung sa materialism, you're in consciousness of this false bodily identification, ang pagpakatotoo mo ay pinakapakita mo that you got something that will make them happy, or you want to show up something na kung sino ka to enjoy din yung something na makukuha mo sa kanila. Dahil lahat naman hindi self-sufficient, not God, then wala kayong makukuha. Para kang nagbabayo ng palay ng wala na palang palay. Ipa na lang. Durug na. Wala man pala ni palay. Sayang oras. Pagdating ng panahon, alis ka na. Kaya nga very important sa practice natin, we must be very focused every day. Kaya yung science ng sadhana bhakti process is a practice you do every day. Kaya pag dumating na sa panahon na horizontal ka na, alam yung horizontal ka na? Yung isang paa mo hindi na nakalubog sa lupa. Amoy lupa ka na. Yung katawan mo Kasi hindi ka na maamoy lupa talaga Ibig sabihin nun, wala ka na sa bingit ng kamatayan, aalis ka na. Yung sinasabi, nasa bingit ka na ng kamatayan. Araw-araw namamatay yung katawan, oras-oras. Kaya nabubulok yung katawan Kaya hindi mo ka na dapat matakot, mamatay yung katawan. Dahil namamatay yung katawan araw-araw, oras-oras. Paano mo makita? Nag-change yung body. Yung sinisinga mo sipod, yung kulangot na tinatanggal mo, yung muta na tinatanggal mo, okay? Yung dugo na lumalabas sa regla nyo, diba? Yung pupo mo, ano yun? Waste matter. You're dying every day. You're rotting yung body. Kaya wag mo nang isipin, wag, nasa bingit ng kamatayan. Mag-ingat ka. Dali natin siya hanggat para mawala siya sa bingit ng kamatayan. Nakabingwit ka na. Hawak ka na ng mangingisda ni Maya, hinihila ka na. Paghila nun, goodbye. Hindi lang, goodbye, welcome, cruel world. Hindi yung paghila sa'yo, okay? Yung someday, na wala ng cruelty, wala ng suffering. Paano kung yung buhay natin is based upon cruelty and suffering, anger, lust, and greed? Kaya pag alis mo, galit ka. Galit ka kaya isip mo, kung buta ng Ginoo, ngano ko na butang sa kining kaintang? Ngano ako? Ngano man dili ikaw? Di ba? Kasi wala ka kaalaman. Hinawakan mo yung apoy At sinabi sa'yo, hindi mo alam, mainit yung apoy. Hinawakan mo, pasok ka. Tindihan? Kaya dapat, we must be very intelligent. We must be very careful. And when we engage in relationship, especially devotional service, it must be offered with love and devotion. There must be care. In the beginning, walang care. You chant lang, Krishna, Krishna. Gusto ko ma-save. Gusto ko maka-experience ng transcendental bliss kasi nagsasuffer ako. Krishna, Krishna, kaligayahan, kaligayahan. Right? Pag nag-make a progress, hindi na yun ang hinahanap mo. Dahil pag na-chant ka, yung whole consciousness mo, ma-purify. Yung buhay mo, you belong to Krishna. Lahat ng isip mo, how can I do to please Krishna? My life is centered around doing the will of my Gurudev. To be part of His mission. To help my Gurudev. Although I'm not needed, I want to be part ng buhay ng spiritual master ko. Sa pastimes niya in serving Krishna. Yun na yung focus mo. Kaya you make effort and sacrifice. Iwan mo. Kung kailangan iwan mo yung mga bagay na nagpapahirap sa'yo. Okay? Hindi ba nyo nakita bago kayo dumadin dito, ang hirap ng magpagupit? Kasi na-condition na kayong buhok nyo, ganun, no? Kulang na lang, meh! Di ba? Tingin nyo, sikot, okay? Ang kawawang cowboy, naging kabayo na. Okay? Kasi inisip mo parati, ganun yung buhok. Tapos sinusundan pa niya yung mga Koreano na bayot na hindi nagsasalita. Puro na lang, alisin mo yung music. Makita nyo, para sila unggoy, ganun. Pero sikat. Yung mga babae talaga magkisi, sayaw din sila ng hindi mo nakita, ganun kalakas si Maya. Kasi by nature, yung awareness, life is always active. Either you're active in harmony with the pleasure of God or you're
active with embracing this world of death. Kaya nga, yung kanta nila, di ba nakita niyo yung kanta nila na sikat dati? This girl is on fire, di ba? She is on fire. Kagaling kumanta, tapos yung mga bayot, talaga nafe-feel niya, nasusunog siya. Kaya ang kanta niya talaga, I'm burning. Okay? Okay? I'm dying. Natural. Kasi nasa katawan ka, mamamatay yung katawan. Nag-identify ka sa death, identify ka sa body, hindi ka nalalayo sa kamatayan. Kasi yun na yung mundo mo eh. Pero sabihin nila, hindi ayaw namin marinig. Enjoy life. Enjoy life. Pag nagkaroon ka ng, dumating sa point na nakahiga ka na lang sa ICU, hindi ka na makaihi. Lalagyan ka ng catheter sa titi mo. Tusukin. Para makaihi. Ang sakit nun. Lalagyan ng papasok sa organ mo. Para makaihi ka. Yung tiyan mo hindi makadigest, hiwain ka rito. Yung bituka mo, putulin. Lagyan ng bag. Para pagkain mo, pag-digest, hindi makalabas sa puwit mo. May cancer ka man of the colon. Pinutol mo na habang nag-therapy ka. Tatai ka dito sa bag. May bag doon, special bag. Irinola ba na pag tumai ka, hindi mahulog. Titingnan, puno na ang irinola sa iyang gilid. Ha? Pero sa iyo, okay, lahat nandun, nanonood. Yung mga nurse, doktor, naglisod siya, ma'am. Lisod siya mukaon. Unsa mo na? Tuslo ka na to diri, para diri na to pasudlo ng pagkaon. Tusukan ka dito, palabas dito. Okay? Okay? Hindi siya makahinga, ma'am. Oxygen. Okay? Napakasakit. Lagyan ng pain reliever. Kung cancer of the bones, kayo, nagkasakit man kayo, ngipin lang buto. May anesthesia ba sa buto? Wala, di ba? Masisuyupon nyo yung nana. Anong solusyon? Tanggalin yung buto. Pero pag tanggal, napakasakit din, di ba? Okay. Ano yung devotee? Everything he does, every activity he do every day is simply connected with the source of pleasure, a transcendental relationship of devotion, offering, engaging in the 9 process of devotion service. Kaya habang nasa katawan siya, dumating man sa point na horizontal na yung katawan, because you're so much immersed in doing and pleasing the Supreme Person, you will be in that transcendental world. Hindi ka magre-regret. Sayang! Anong ginawa ko? Nung nabigyan ako ng pautang ng turko, binili ko lang, winaldas ko. Ngayon, mapoforce ako magbayad. Okay? Ngayon, kung na-attach ka sa material world, pag alis mo, yun yung attachment mo. Kita mo umiyak. Kung usually, yung mga, halimbawa, na-attach ka sa form ng babae, okay? Halimbawa, naging mayaman ka. Tapos nakahiga ka na ngayon, 30 anyos ka pa lang. Asawa mo, 15 anyos, okay? Numiyak sa harapan mo, yun mo, ibilin ako siya. Kinsay mamintana. Baka na mamintana sa iya. Pag wala na ko. Okay? Puro suffering. Hindi mo nga pala kukuha yung enjoyment, suffering ka na baka hindi ko makuha. Ewan ko. Ngayon, sino ang baliw? Okay? Isipin nyo, kailangan magpakabaliw ka? So everything that is here is for God's pleasure. With material conditioning, under the influence of Maya, illusion, when we try to play Lord, Paul's ego, we don't appreciate that everything here belongs to God. That it can be used to the service of God. How we relate. Kasi ang iniisip, ang consciousness nyo, anong kakainin ko, anong kukunin ko, anong yayakapin ko. Okay? Bigay ko ng halimbawa sa inyo when one makes progress. Di ba? Araw-araw nag-o-offer kayo. So, nakita nyo, pwede palang
kaaya-aya. Kasi may mga plants dyan, di ba? May mga bulaklak na inaamoy nyo araw-araw. Pero alam nyo, yung energy na yun galing kay Krishna at yung plant na yun, yun yung fruits niya, yung bulaklak na mabango na inaalay nyo. So natulungan nyo siya, i-offer yung kay Krishna. Kaya ang buhay nyo, kinoconnect nyo parate, yung mga living entity dito, mapalapit kay Krishna. Yun ang role natin, ang duty natin, to facilitate ba? Bigyan ng pagkakataon, lahat ng ma-meet natin, marinig ang holy names. Yun ang trabaho natin para i-please ang spiritual master natin. And pag nandun tayo sa mundo na yon, then we are under God's care. Although we are always under God's care, but a care of loving service. Kagaya ni Bali Maharaj. Diba? Nag-promise siya, I'll give you, sabi ni Lord Bamana, I just want 3 small steps of your land. Sabi niya, bakit? I can give you vast tract of land. I am the Lord of the universe. Okay? 3 ano lang. Pero alam niya na God is tricking him. Okay? So Krishna arranged it in such a way to glorify his devotee. And the devotee also surrenders. He makes decision to glorify God. Yun ang mundo ng devotee. To glorify God, and Krishna glorifies the devotee. Yun yung relasyon. And what is that glorification? It is about affection, love, and care. Hindi natin makikita yung pag-contaminated tayo ng material consideration. Is it clear? Intindihan nyo? So, hanggang doon lang muna tayo dahil marami pa tayong gagawin na ibang bagay, na trabaho. So, thank you very much. Namo Sri Surbananda Paramahamsa Namaste Ora Karuna Swarpaya Radha Krishna Prasayate Haribo Namo Sri Surbananda Paramahamsa Namaste Ora Karuna Swarpaya Radha Krishna Prasayate Shri Krishna Chaitanya Radha Krishna Nahaya Shri Krishna Chaitanya Radha Krishna Nahaya
Jaya Srila Prabhupada, Jaya Jaya Gurudev. Jaya Jaya Srila Prabhupada, Jaya Jaya Gurudev. Jaya Jaya Srila Prabhupada, Jaya Jaya Gurudev. Jaya Jaya Srila Swarup, Ananda Paramahamsa. Jaya Jaya Srila Swarup, Ananda Paramahamsa. Haribol, Jai Gurudev, Haribol, Nitai Gaur. Namo Srila Swarupa